Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Habang naglalakad kasama ang HR manager ng Salvation Group para ipakita sa kanya ang lahat ng mga departamento at kung paano nag-ooperate ang kumpanya araw-araw, ay hindi nakapag-focus si Liana. Hindi niya maintindihan kung bakit parang nahihilo siya. Dahil ba matapang ang pabangong ginamit ng HR manager? O dahil ba pagod siya? Hindi niya alam. Hindi niya matukoy kung ano ang dahilan at biglang bumigat ang pakiramdam niya. Natutop niya ang tapat ng bibig na maramdamang tila siya masusuka. Parang binabaliktad kasi ang sikmura niya. May nakain ba siya? Nasira ba ang tiyan niya? Napaungol siya at saglit na ipinikit ang mga mata. Saka pinisil ang batok at ang gilid ng ulo niya. Sa bandang sentido, baka maibsan kahit kaunti ang pagkahilo niya. Huminto siya sa paglalakad. Huminga ng malalim at akmang ihahakbang ang paa. Pero pakiwari niya ay umiikot ang paligid niya. Sandali lang, aniya sa manager ng departamento ng HR. Bumakas ang pagkabahala sa anyo na mukha nito nang makitang namumutla siya. Masama ba ang pakiramdam mo, Miss Salvacion? Dadalhin kita sa klinik. Magpahinga ka muna roon. Suhestyon naman ito. Sige. Nagpaalalay siya kay Mrs. Manduando. Patungong klinik doon. Pasensya ka na, Miss Manduando. Ituloy na lang natin ang site tour sa ibang araw. Kinain ko patuloy ang oras mo. Tapos hindi naman natin matapos ang nakaplano natin gawin ngayong araw. Pagkatapos kasi ng site tour ay isa-isa niyang pag-aaralan ang daloy ng trabaho sa bawat departamento. Hindi naman niya kailangan na maintindihan ang lahat-lahat agad. Paisa-isa lang. Ang kaso ay biglangang sumama ang pakiramdam niya. Binalikan niya sa isipan kung ano ang kinain niya bago siya umalis ng bahay. Uminom lang naman siya ng mainit na gatas at tinapay na walang palaman. Pwede mo na akong iwan dito, Miss Manduando. Aniya rito nang nasa loob na sila ng klinik at kaharap na niya ang company nurse. Tumango naman ang manager at inihabili na siya sa company nurse. Tunay na mabait si Miss Manduando. Hindi tulad ng isang staff nito na mukhang sip-sip sa Executive Vice President. Si Miss Manduando ay totoong nasa meeting nga noong araw na una siyang dumating sa HR. Nang nakarating dito ang formal na reklamo galing kay Christian, ay pinatawag agad nito ang involved na empleyado. Tinutuo talaga ni Christian ang sabi nitong magpa-file ito ng complaint. Ang alam niya ay napagalitan ang empleyadong iyon at nakatanggap ng disciplinary action. Ang dinig niya ay talagang personal na tinatawagan ni Christian ang HR para alamin kung ano ang nangyayari sa reklamo nito. Follow-up daw ito ng follow-up about sa puntong natakot na ang mga empleyado ng Salvation Group dito. Dahil unang pagkakataon iyon na ang CEO mismo ang personal na umaasikaso sa isang reklamo. At hindi lang ito basta-basta isang CEO. He was one of the most prominent and high-performing businessmen in the current year. The data indicated that Christian has surpassed others in quality, prominence, and reputation. Iyon ay sa kabila ng marami itong kinasasangkutang gulo na may kinalamang lahat sa kanya. Kahit na ilang beses itong nasa top search ng mga social sites, ay nanatiling mabango si Christian sa mga tao. Check ko lang ang blood pressure mo, Miss Salvacion. Sabi ng nurse sa kanya. Sige, inilapit niya ang braso rito. Normal naman ang BP mo, Miss Salvacion. Makaraan ng ilang saglit. Ano ba ang nararamdaman mo sa ngayon? Nahihilo ako na parang nasusuka. Ano ba ang kinain mo kaninang almusal? Gatas lang naman at tinapay. Nangyari na ba ito sa iyo dati ng ganito, Miss Salvacion?
Parang hindi pa naman. Seryosong napatingin sa mga mata niya ang nurse. Parang kinakabahan siya. Bakit? Tanong naman niya rito. Dumating na ba ang buwan ng dalaw mo, Miss Salvacion? Walang ligoy nitong tanong. Sila lang namang dalawa ang tao sa loob ng klinik. Napaisip naman siya. Tapos ay binilang niya ang mga araw. Delayed na nga siya. Gusto mo bang mag-test tayo, Miss Salvacion? Tanong naman nito. Test ng? Pregnancy test. Hindi ako buntis. Automatiko niyang sambit. Kahit ang totoo ay hindi na siya sigurado. Napahawak din siya sa impis pa niyang tiyan. Buntis ba talaga siya? Kung totoong buntis nga siya, hindi na pala kailangang nag-refill ng similya ni Christian. May nakapasok na pala noong nagniig sila sa hotel. Akala talaga niya ay hindi siya buntis. Mabuti na lang pala at simsim lang ang nainom niyang red wine sa birthday party ng mama ni Bernard. Kaunting-kaunti lang talaga iyon. Mabuti na din pala at dumating din doon si Christian at pinagbawalan siya nitong patuloy na inumin ang red wine. Mukhang nagpakampi agad sa daddy nito ang batang nasa sinapupunan niya. Sige po, pero kung gusto mong mag-test, nandito lang ang... Akin na yan. Agaw niya sa hawak nitong piti. Sa bahay ko na lang ito gagamitin. Salamat. Nanatili pa siya ng kalahating oras sa loob ng klinik. Hinintay muna niyang mawala ang nararamdaman niyang pagkahilo bago siya nagpasalamat sa nurse at lumabas na ng klinik. Nakasalubong naman niya si Miss Manduando. Sinabi niya ritong uuwi na muna siya at sa ibang araw na lang talaga ituloy ang site tour. Habang nasa loob siya ng taxi, ay hindi niya mapigilang mahulog sa malalim na pag-iisip. Kung totoong may baby na sila ni Christian sa loob ng tiyan niya, unang-unang magagalit ay si Dylan. Sigurado siya ron. Nasa Milan pa rin ito hanggang ngayon. Hindi rin matutuwa ang papa niya. Napabuntong hininga naman siya. Manong, pakihatid ako sa hospital. Sinabi niya sa driver ang pangalan ng hospital. Gusto niyang bisitahin ang mama niya at para malaman na rin niya kung kumusta na ang kalagayan nito. Isa pa sa ganitong sitwasyon niya ngayon, parang gusto niyang makasama ang mama niya. Sa loob ng napakahabang panahon ay wala siyang matatawag na ina. Kaya ngayong meron na siya ay tila nais niya itong makausap. Pagdating niya sa ospital ay dumiretso kaagad siya sa silid ng mama niya. Mag-isa lang ito doon. Lumabas daw ang Senador Salvacion dahil may kausap ito sa telepono. Tungkol daw sa politika ang pinag-uusapan ng mga ito. Kumusta ka na, ma? Tanong naman niya rito. Ngumiti naman ito. Matamlay pa rin ito. Pero bumabalik na naman ang kulay sa mukha ng ginang. Inabot nito ang kamay niya at kumikis-kis ang hinlalaki na tiyo sa likod ng kamay niya. I'm fine, iha. Ikaw, kumusta ka na? Kumusta ang kumpanya? Hindi ka naman ba nahihirapan? Si Esther, inaalalayan ka ba niya? Sunod-sunod itong tanong sa kanya. Tumikim naman siya at nginitian ang kanyang ina. Opo, okay lang naman po ako. Hindi niya mahanap ang lakas ng loob na sabihin dito ang nangyari noong isang araw. Sa Salvation Group, ayaw niyang mag-alala pa ito sa kanya. Isa pa na riyan naman si Christian sa tabi niya. Nagpakawala ng mababang tawa ang ginang. May init ang kislap na nananahan sa mga mata nito. Sabi ko na nga ba hindi mo isusumbong sa akin ang nangyari sa iyo sa Salvation Group? Po? Nagulat naman si Rito. Hindi ka nila inaasikaso ng maayos sa unang araw mo roon, tama ba ako? Bumukasara naman ang bibig niya ngunit hindi niya mahanap ang boses. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol doon. Iha, akin ang salvasyon. Kaya kahit wala ako roon ay may mga mata at tainga ako. Alam ko kung ano ang ginawa ni Esther sa'yo. And I will deal with her separately when I get back to work. Alam ko ring tinulungan ka ng dati mong asawa. At patuloy pa ring tinutulungan. Ma, sorry kung humingi ako ng tulong kay Christian.
Wala naman ako nakikitang masama sa paghingi mo ng tulong sa kanya. Okay lang ho ba talaga? Magagalit po si Papa. Ako ang bahala sa Papa mo. Natutuwa nga akong may taong nasasandalan ka habang wala kami ng Papa mo para personal kang gabayan. Napahugot naman siya ng malalim na paghinga. Wala na sa loob na kusang umangat ang isang kamay niya at disimuladong humaplos sa impis pa niyang tiyan. Ma, may tanong po ako. Halimbawang magkabalikan kami ni Christian. Okay lang ho kaya? Tanong naman niya rito. Halimbawa lang naman ho. Hindi ko naman sinasabing magkakabalikan na kami. Nagbugas siya ng hangin kasi tila nagsikip ang lalamunan niya. Pakiwari niya ay sobrang lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib. Parang may tambol sa loob niyon. Ma, hindi naman ho kasi masamang tao si Christian. May kasalanan din naman ako kung bakit naging ganoon ang pagsasama namin noon. Hindi po pwedeng sa kanya lang ibagsak ang sisi kasi. Calm down, Iha. Ani naman ang kanyang ina. Marahang natawa sa bahagya niyang pagkataranta. Alam ko naman na pareho kayo nasaktan noon. Nasaktan mo siya at nasaktan ka rin niya. Paano kasi kung pinisil-pisil niya ang mga kamay? Paano kung sabihin mo na? Udyok naman sa kanya ng kanyang ina. Paano kung magka-baby na kami ni Christian? Iyon nasabi na rin niya. Napatitig siya sa mga mata ng kanyang ina. Titig na titig din ito sa kanya. Bahagyang umangat ang kilay nito. Pero may tipid na ngiti namang nakapagkit sa mga labi nito. Napadako siya sa tiyan niya. Ang mga mata nito bago iyon muling bumalik sa mukha niya. Are you pregnant with his baby? Tanong naman ng kanyang mama. Hindi naman ho. Hindi pa sigurado. Anong isipan niya? Paano lang kung ganoon nga po ang sitwasyon? Paano kung biglang nabuntis ako ni Christian? Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ang gusto mong mangyari? Ibinalik nito sa kanya ang tanong. Kung siya ang tatanungin, syempre itutuloy niya ang pagbubuntis. Hindi naman siya pinilit ni Christian. Hindi siya nito pinwersa. Tinugo niya ito. Pumayag siyang magpaangkin dito. Ibinigay niya ang katawan niya kay Christian. Kaya hindi naman makakagulat kung totoo ngang nagdadalang tao siya. Lalo na at talagang determinado si Christian na buntisin siya. Sabihin mo sa kanya. Napatingin naman siya rito. Ano po, ma? Tell Christian that you're pregnant with his baby. Nag-iwas siya ng tingin at napaupo sa stool na nasa tabi ng higaan nito. Kinuha niya ang dalandan sa lamiseta at binalatan iyon. Hindi naman ako buntis, ma. Tanggi naman niya rito. Ngumiti naman ito sa kanya. Saka mo sabihin sa kanya kung sigurado ka na. Napatitig naman si Liana sa refleksyon niya sa salamin. Nasa loob siya ng kwarto niya sa malaking bahay ng mga salvasyon. Kagigising niya lang. Hinubad niya ang mga damit at tumayo sa tapat ng malaking salamin. Mula ulo hanggang paa niya ay kitang-kita niya sa salamin. Tumagilid siya at sinapo ang tiyan niya. Impis na impis pa naman iyon. Sino ang mag-iisip na baka may buhay na palang pumipintig sa loob niya? Pumasok siya sa loob ng banyo. Maya-maya lang ay maghahanda na siya para sa pagpasok niya sa Salvation Group. Pero gusto muna niyang malaman kung ano ang magiging resulta ng pregnancy test. Gusto niyang malaman kung buntis ba talaga siya. Tumunog naman ang cellphone niya na nakapatong sa countertop. Si Christian ang tumatawag. Inignora niya iyon. Kanina pa ito tumatawag pero hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Nadidistract nga siya sa kakatawag nito sa kanya. Gusto niya mag-focus muna sa ginagawa niya ngayon at iyon nga ay ang mag-test para malaman kung nakabuo na ba sila at kung magiging mami na sila at daddy na. Naubos na lang ang ring ng phone niya kaya huminto iyon sa pag-iingay.
Pero muli na namang tumawag si Christian. Hindi ba talaga ito mapakali? Para wala itong ibang ginagawa ah. Hindi ba ito natatambakan ng mga trabaho mula sa William Corporation at sa Anderson Corporations? In-off niya ang kanyang cellphone. Manahimik kasi muna ito, mamaya na ito niya kakausapin. Habang hinihintay kung 1 o 2 linya ang lalabas, ay hindi na siya mapakali. Palakad-lakad siya sa loob ng banyo at pasulyap-sulyap siya sa display window ng pregnancy test. Ate Liana? Napaigdad pa siya nang marinig ang boses ni Nicole sa labas ng banyo. Ano yon? Magpapahatid ka raw ba sa driver papuntang Salvation Group? Tanong nito mula sa labas. Hindi na, magtataksi na lang ako. Aniya naman. Okay ate. Napasandal siya sa nakapinidadahon ng pintuan nang marinig ang mga papalayong yabag ng kapatid at nang marinig niya ang paglapat pasara ng pintuan ng silid niya. Paano pala kung nakabukas lang ang pintuan ng banyo niya? Di nakita na sana ni Nicole ang pregnancy test. Marahan siya napatingin sa pregnancy test at namilog ang kanyang mga mata. 2 linya. 2 linya ang nasa display window ng pregnancy test. Diyos ko, buntis ako. Sambit niya. Buntis talaga ako. Ulit muli niya. Hindi naman siya nakaramdam ng panlulumo sa sitwasyon niya ngayon. Hindi siya malungkot. Ang totoo ay may ligayang kumudlit sa puso niya. Matagal na rin naman niyang gustong magkaanak. Akala nga lang niya ay hindi si Christian ang lalaki magbibigay sa kanya niyon. Kasi nga ayaw siya nitong bigyan ng anak noon. Hindi naman niya naisip na magiging baliw ito sa kanya. Ni sa panaginip hindi niya naisip na bubuntot-buntot ito sa kanya na parang asong nauulol at gagawin nito ang lahat para lang malagyan nito ng laman ang tiyan niya. Magkaka-baby na talaga kami. Muling anas niya. Masuyong hinahaplos ang kanyang tiyan. Ano kaya ang unang sasabihin ni Christian kapag ipinagtapat na niya ritong natupad na ang gustong-gusto nito? Tatalon kaya ito sa sobrang saya? Sisigaw kaya ito? Natawa siya dahil sa mga imaheng ginuguhit ng utak niya. Ang loko. Hindi na pala kailangan uminom ng gatas ng baka. Hindi na rin ito magpapaputol ng ano nito. Kasi nakabuo na pala sila. Hindi naman pala papatay-patay ang similya nito. Nagtatrabaho naman pala. At lang talaga si Christian. Inion niya ang kanyang cellphone at tinawagan niya si Christian. Isang ring palang sumagot na kaagad ito. Wala ba itong ginagawa kundi ang hintayin ang tawag niya? Christian? Salamat sa Diyos at tumawag ka. Pasakay na ako ng sasakyan ko. Pupuntahan na sana kita riyan. Huwag mo naman akong tinatakot, Liana. Base sa timbre ng boses nito, ay para itong nabunutan ng tinik dahil narinig na nito ang boses niya. Anong tinatakot ang sinasabi mo riyan? Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, tapos pinatay mo pa ang cellphone mo. Akala ko balak mo na akong iwasan. Ingos naman ito sa kanya. Para rin itong batang nagsusumbong sa kanya noong sinabi nitong ginapang ito ni Liani at hinawakan ito sa iba't ibang parte ng katawan nito. Bakit naman kita iiwasan? Tanong naman niya ritong nakangiti na. Ewan ko. Kaya nga kinakabahan ako at natatakot ako. Kaya hindi mo na binatawan ang phone mo at nagawa mo agad sumagot pagkatapos ng isang ring lang? Yes. Maigting nitong pagkumpirma sa kanya. Lumawak naman ang pagkakangiti niya. Magkita tayo mamayang gabi. Kung pwede sana ay ngayon na, kaso alam niyang marami itong ginagawa. At alam niya rin na kapag sinabi niya ritong gusto na niya itong makita ngayon, ay iiwanan nitong lahat ang ginagawa nito para sa kanya. Alam din niyang kahit na may dadaluhan itong meeting, ay hindi ito magdadalawang isip na kanselahin iyon para sa kanya. Kaya sinabi na niyang sa gabi na lang sila magkikita. Bakit? May problema ba? May problema ba tayo? Nababahala nitong tanong sa kanya. Wala naman, basta mamayang gabi magkita tayo.
Pero bakit, Liana? Sabihin mo na sa akin ngayon. Naitakip niya ang isang palad sa tapat ng bibig dahil muntik na siyang mapahagikik. Damang-dama niya kasi ang pangamba sa boses ni Christian. Tiyak na hindi ito mapakali ngayon. Pero kung sasabihin na niya rito ang dahilan kung bakit gusto niyang magkita sila mamayang gabi, ay mas lalo itong matutuliro. Sorry, Christian. Kaunting tiis na muna. Anang isipan naman niya. Basta mamayang gabi, sunduin mo ako sa Salvation Group. 7:00 ng gabi. Bakit hindi na lang ngayon? Muling giit naman ito sa kanya. Mamayang gabi. Matigas niyang diin dito. Napabuntong hininga naman ito. Okay, fine. Huwag naman sana itong himatayin mamayang gabi.